Magandang araw sa lahat ng inyong tigapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa aking palayaw na Del. Gusto ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan sa isang beer house o bar dito po sa Gawing Bacoor, Cavite, taong 2007. Ang aking kaibigang si Robert kasi ay ang kasyosyo sa naturang lugar, kung kaya't kami na kaibigan niya ang siyang inimbitahan po niya upang tulungan siya sa pamamahala. Na-excite po ako nung una, Sir Red. Pero nag-iba po ang lahat nung ako ay pumasok na sa naturang bar. Unang pasok ko pa lamang po doon, otomatikong nag-iba ang aking naramdaman. Madalas kasi, Sir Red, ay nakakaramdam o nakakarinig ako ng mga nagpaparamdam na mga elemento. Although hindi ko naman po talaga totally masabi kung anong klaseng entity ito. Pero bihira po akong makakita. Since iba na nga yung pakiramdam ko sa bar, biniro ko pa ang aking kaibigan at sinabi kong may multo na naninirahan doon. Si Robert na hindi naniniwala sa mga paranormal ay pangiti-ngiti lamang, pero alam niya na nakakaramdam talaga ako. So pumunta kami sa likod ng bar kasi nandoon yung CR. Napatingin ako sa kabilang bakod hanggang sa ma-realize ko na malawak at bakanteng lote pala na maraming malalaking puno ang naroroon. Hindi ko sure pero parang isang lumang palaisdaan din yung nasa likod ng bar na yon. Dito ako mas lalong nangilabot sa aking naramdaman at naisip, Sir Red. Positive talaga ako na merong nananahang mga espiritu sa bar ng aking kaibigan. Gabi-gabi kaming pumupunta doon dahil bagong kasosyo lang ang kaibigan ko, kaya inaayos pa po namin yung management. Hanggang sa umabot nga po ng 3 araw sa bar, may nag-away na customer. At sumunod na gabi, yung isang guest relations officer nilang si Ashley, hindi tunay na pangalan, at yung waiter naman namin ang nag-away. Sa mga sumunod pang gabi, ako naman na ang napaaway sa isang guest o client. Doon pa lang, naisip ko na puro negative vibes yung bar na yon. Lumipas ang ilang gabi hanggang sa ilang linggo. Mas bumibigat yung vibe sa bar na yon. Hanggang sa dumating po sa punto na bigla na lamang nagwala si Ashley, yung GRO. Akala namin dahil sa kalasingan kaya ito nagwala. Pero yung nararamdaman ko po habang tinititigan siyang nagkakaganon ay ibang-iba. Malayong malayo yung lakas na ipinapakita ni Ashley kumpara sa mga nalalasing na babae. Sa katunayan ay kabaliktaran nga eh. As in, nagwala talaga siya, Sir Red. Tinititigan ko siya habang yung ibang kasama namin ay inaawat na. Napakalakas niya hanggang sa magtama ang aming mga mata. Nakita ko nga, Sir Red, na pinanlilisikan niya ako ng mga mata. Napapansin ko rin na tila kumakapal din yung kilay niya at nag-iiba talaga yung kanyang muka. Ako nga pala ay 5'9" habang si Robert ay 5'6", pero nasa 250 pounds kasi at sobrang taba niya, at si Ashley naman ay may 4'10" lang po yung height, pero halos 3 na po kaming pumipigil kay Ashley. Ito po yung medyo weirdo talaga. Lumipas ang ilang minuto, tumatahimik naman na po si Ashley at bumabalik sa katinuan, kaya ang sabi ng mga kasama ko, tiyak lasing lang daw ito. Pero sa punto na 3 gabi na siyang ganoon kapag sumasapit ang 10 PM hanggang alas 12 ng hating gabi. Doon ay nagkakaroon na ako ng kutob.
Ipinasok namin siya sa VIP room at doon namin siya pinakakalma. Ngunit nag-iiba ang kanyang itsura to the point na pati ang boses niya, Sir Red, ay lumalaki at talagang nakakahilakbot. Dinadasalan ko siya at kitang-kitang galit na galit siya sa akin. Ang mas nakakahilakbot pa doon ay habang ginagawa namin ito ay siyang pagkurap din ng kulay pulang ilaw ng VIP room. Tinatanong ko siya kung sino siya at bakit niya iyon ginagawa. Sumagot siya sa akin, Sir Red, at sinabi niyang siya daw si Grace. Pinatay daw siya ng isang matanda at dinala siya sa isang resort at doon pinaslang. Tinanong pa namin kung sinong matanda, tiga saan at kung saang resort ito dinala. Ngunit hindi na po ako nakakuha ng sagot sapagkat panay ungol na lamang ang ginawa ni Ashley habang nagwawala. Muli ay dinasalan ko siya at sinabing magpahinga na siya at kami na ang bahala, tutulungan namin siya. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali. Lumipas ang ilang gabi at halos isang buong week na hindi na iyon naulit at balik na sa normal si Ashley. Usap-usapan na lang sa staff ng bar pati na mga regular customers namin na dahil nga sa alak kaya nagkaganon si Ashley. Hanggang sa sumapit na naman ang hindi inaasahang gabi. Nagwala hanggang sa nangisay na lamang si Ashley sa sahig. Madami pa naman kaming customer nung gabing iyon pero ang kagandahan, naging katulong po namin sila para ilabas si Ashley at isinakay sa pajero ni Robert. Inilayo namin si Ashley para hindi magulo yung mga kliyente namin. Habang nakakalayo na kami sa bar, bigla na ring kumakalma o tumatahimik si Ashley. Kaya bumalik na naman po kami pero eto na naman at nagsimula na naman ang kanyang pagwawala. Kapansin-pansin na sa tuwing bumabalik kami sa bar, nagwawala siya pero kapag inilalayo namin siya doon, kumakalma siya. Dito ko na tinakpan ng panyo ang kanyang mga mata at muli na kaming umalis sa bar na yun. Kagaya ng naisip ko, kung hindi niya alam kung nasaan na kami, ay hindi siya makakaarte kung nagloloko lang siya. Pero kahit nakatakip na ang mata niya, tahimik siya kapag malayo kami sa bar, pero nagwawala kapag napapadaan kami kahit man lang sa tapat ng bar namin. So doon pa lang ay nakukuha kong hindi lamang nag-iinarte si Ashley. Sumunod na araw, naisip ng kasama ko na magpatawag na ng pari para ipabless yung bar. Sa araw ng blessing, pinagdasal, pumasok sa bar yung pari at nagwisik ng holy water sa bawat kanto nito, pati na sa 3 VIP rooms at sa likod ng kusina. Napansin ko rin na halos parang 5 minutes lang na ginawa ng pari yun lahat. Hindi namin alam kung maging siya ay natatakot o kaya ay naiilang lamang na pumasok doon. Nung sumunod na gabi, akala namin ay okay na ang lahat. Wala naman na kasing pagsanib po na naganap hanggang sa muli na naman po na inatake si Ashley. Galit na galit. As in kitang-kita sa mga titig at maging sa kanyang ngipin. Para bang nanggigigil at akma na siyang mangangagat. Ganun na ganun ang kanyang itsura. Sinabi ko kung bakit muli siyang bumalik. Sinabi niya na nangako kasi kami na tutulungan siya at hahanapin yung tao na gumawa sa kanya ng karumal-dumal. Sa isip-isip namin, parang balewala pala yung ginawa nung paring pagbibless at parang lalo pang ang nagalit yung multo ni Grace. May nagsabi sa amin na isa sa aming customer na may kilala po siyang albularyo na tiga Cavite lamang din. Kaya nung sumunod na araw, pinapunta namin yung albularyo para dasalan niya yung bar.
Nang dumating nga po ang naturang albularyo, agad ay nag-usal na siya ng dasal at tila baga nagre-ritual na sa loob ng bar na iyon. Yung pinahanda po niya sa amin na buhay na manok ay ginilitan po niya bilang alay at inikot niya ito sa loob ng bar habang tumutulo pa ang sariwang pulang likido. Kumuha din po siya ng dakot ng asin at paunti-unti ay sinasaboy niya sa bawat kanto. Kitang-kita namin kung paano tumalsik papalayo yung asin na parang may nakaharang at tumatalbog lang pakanan. Sa likod ng bar ay may sampayang alambre. Doon ngay nagsabit po siya ng isang rosaryo. Matapos nun, ang sabi niya, marami raw nakatirang elemento sa bar. May multo, lamang lupa, at dati daw kasing tapunan ng mga salvage victim ang lugar. Doon nga kami nagtaka, Sir Red. Maingay ang bar na iyon sa pagsapit ng gabi. Pero kahit magkagayon daw pala, ay wa-effect sa mga elemento, multo o kahit na anong lamang lupa ang ingay na iyon sa lugar na iyon. Tila baga nakatatak kasi sa kanila na doon ang lugar kung saan dapat sila manatili. Natakot kami sa mga revelasyong iyon. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, umaasa kaming matatahimik na ang lahat. Pero hindi pa pala. Nakita daw po ng isang GRO nang minsan daw po siyang mapadaan sa likuran na ang bilis umikot nung rosaryo na isinabit nung albularyo sa sampayan. Napatid pa nga daw po ito ilang segundo matapos yung pag-ikot ng mabilis. Nagtakbuhan sila papalabas at bigla na namang nagwala si Ashley. Habang pinipigilan ko nga po siya, tinawag ako ng iba pang kasama ko dahil pati si Rose na girlfriend ko ay nagwawala na din. Mabilis akong tumakbo sa girlfriend ko. Inilabas ko siya sa bar at iniupo sa kawayang upuan na kapartner ng kubo namin sa harapan. Meron kasing 3 kubo doon sa bar na pwede ding pagpwestuhan ng mga manginginom. Isa sa harapan at 2 sa likod. Habang nakaupo kami at pinakakalma ko si Rose na aking girlfriend, sinabi niya sa akin na tinatawag daw siya ng itim na anino. Malalim na boses lalaki daw iyon. Yun din daw yung nakita niya nung araw na pinaalbularyo yung bar, kung kaya't na-recall ko sa aking isipan, Sir Red, na kung bakit bigla siyang napakapit ng mahigpit sa akin habang nakatambay kami sa labas ng kubo at hinihintay yung albularyo nung araw na yun. Naalala ko rin kung gaano din siya napatulala habang nakatitig sa loob ng bar namin. Wala pa ngang ilang segundo matapos niyang aminin ang lahat ng ito ay bigla po siyang nagwala. Yumuko, lumiyad, sabay humampas yung ulo niya sa likod na pader kung saan doon nga ay meron pong nakatusok na pako. Napasigaw talaga ako noon, Sir Red, dahil sa nakita ko. Tiyak na makakapinsala iyon sa ulo ng girlfriend ko at siguradong tutusok ito dahil sa lakas ng pagkaumpog niya. Pero mas kinilabutan ako dahil wala man lang kasugat-sugat ang ulo niya. Alam kong tumama ang ulo niya sa mismong pakong nakausli dahil bumaluktot pa nga ito at pagkatapos ay tumalsik. Dali-dali naming isinakay si Rose at si Ashley sa Pajero para ilayo sa bar. Ang nag-drive ay si Kuya Dan na boyfriend naman ni Ashley. Kandong ko si Rose sa passenger seat sa harap at sa likod si Robert, si Ashley, yung waiter na tomboy at si Casey na GRO din.
Nagpasya na kami na dalhin sa simbahan sina Rose at Ashley at habang naghahanap kami, patuloy po ang pagwawala nila at pagsisigaw sa loob ng Pajero. Umabot po kami sa Imus sa kakahanap ng bukas na simbahan. Gabi na rin kasi iyon at malabo na din talaga na makahanap kami ng simbahang bukas ng sandaling yun. Hanggang sa bigla nga po kong nakaramdam ng sobrang lamig mula sa likod ko at pumasok sa katawan ko. Pero ramdam ko, Sir Red, ang pagtagos nito sa harapan at tila pumasok kay Rose kaya siya ang nagwala. Yung pakiramdam po na iyon ay parang yelo na dumikit sa balat mo na magpapaindak sa'yo sa lamig. Ganun na naman ang nangyari. Mula kay Rose, dadaan sa akin, tatago sa likod ko at si Ashley naman ang magwawala. Nagpapalipat-lipat lang yung kaluluwa kay Ashley at Rose tapos sa akin tumaraan na para ba akong isang tulay. Hanggang sa nakarating kami sa Dasmariñas dahil sa paghahanap ng simbahan. Pero ang nangyari ng gabing iyon talaga, Sir Red, ay hindi namin malilimutan. To cut the story short, wala po kaming nahagilap na bukas na simbahan. Pero nagpakita sa harapan ng sasakyan namin, nakatayo, nakatitig sa amin na galit, duguan ang damit at ang kanyang ulunan habang naiilawan siya ng headlight ng Pajero. Hindi man namin talaga eksaktong alam ang itsura ng nagmumulto pero alam naming si Grace yung nagpakita sa amin. Hindi lamang po sa akin, Sir Red, kundi maging yung tomboy na waitress namin at maging si Casey ay tumili ng pagkatinis-tinis sa iisang direksyon at sa kung saan kami nakatingin pare-pareho. Natigil din yung pagsanib nung gabing iyon matapos kaming magdasal ng sabay-sabay. Pansamantala din po naming ipinasara yung bar. Tinatawagan namin yung albularyo na siyang nagritual doon pero sabi niya ay nasa malayong lugar na siya at meron pa siyang ginagamot. Pero sa loob-loob namin, naniniwala kami. Alam nung albularyo na hindi niya kayang paalisin ang mga espiritong sinasabi niyang nananatili pa rin sa lugar na yun. Mga ligaw na kaluluwa at mga multo na naroroon sa bar namin. Kaya ayaw na niyang bumalik at nagpapalusot na lamang siya. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.